sobrang mabulaklak ngayon mga kababayan o maraming bunga ngayon etong si Jose Clar Castro kaya talagang binabato. Ano po kasi kung mapapansin po ninyo kahapon talagang si Sara Duterte yung isa mga kababayan ngayon eto namang isang media personalities ng Abante Radio ang bumabato kay Jose Clar Castro at sinasabi dito na pinipili lamang daw po ang tanong na kapag kapabor daw sa Malacanang parang ang dating yun lamang ang sinasagot pero kapag ka hindi hindi ka pwedeng magtanong. So ngayon ito pakinggan po natin. Yun? Oo, yan kasi pagka galing sa Duterte sa yun. Oo, yan kasi pagka galing sa Duterte side, diyan kay Auntie Claire, bawal ka magtanong. Bawal ka magsalita. You're not allowed to talk about... Bakit nakakapagtanong yung taga Net 25? Di ba mga kababayan, kahit paulit-ulit na yung tanong, o bakit hinahayaan ni Jose Clar? Kasi nga mga kababayan, wala naman talagang pinipiling tanong. Kasi parang ang dating dito mga kababayan, scripted yung mga tanong. Kaya Jose Clar Castro, wala ngang ganon. Kaya nga kung makikita nyo, kahit si Edwin Santos, o di ba pinapayagan magtanong? Kahit paulit-ulit na lang. About the president if you're coming from the side of the Duterte. At kung ano man ang sabihin mo, if you're coming from the side of the Duterte, kahit anong sabihin mo, everything for them is fake news. Totoo naman. Di ba bukod sa si Vice President Sara Duterte ang source ng fake news dito sa ating bansa, maliwanag din naman na fake news peddler yung mga DD shit mga kababayan. Di po ba? Anyway, shoutout po kay Ma'am Island rin nun may galab shoutout po sa inyo. Thank you po sa walang sawang pagsuporta po Di ba maliwanag mga kababayan, yung mga ginagawa ng mga vlogger ni Digong, yung ginagawa ng anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte, yan po mga tagapagpakalat ng fake news dito sa ating bansa. Kahit tanong. So hindi fake news ang tawag doon, Auntie Claire. Ang tawag doon ay fake question. Halatang dedesat no? Anak ka ng nanay mo talaga. Auntie Claire, magkano ba ibinayad talaga sa'yo? Bakit pagkatapos mong mura-murahin si PBBM doon sa karadyo, ngayon ay himoy-himod ka na hanggang sa kumakain ka na sa palad mismo ng presidente? Grabe grabe yung kanyang... parang ang dating dito mga kababayan pagkatapos daw ano-anuhin si PBBM, biglang bumait itong si Jose Clar Castro at parang humihimod na daw po sa palad ni presidente. Maliwanag mga kababayan na talagang kung mapapansin nyo sa presidente naman walang kulay-kulay Kahit pasabihin na kritiko ka ng presidente basta kwalipikado ka sa trabaho mo, kukunin ka ng presidente. Ngayon mga kababayan, hindi natin masisisi kung bakit etong si Jose Clar Castro ganyan. Natural kailangan niyang idepensa ang gobyerno sa mga fake news peddler na katulad ninyo. Diba? Sa mga bastos na katulad ng mga ito. Kailangan talaga ni Jose Clar Castro na idepensa ang gobyerno sa mga fake news peddler at sa mga bastos na katulad nito. Ako, magtatanong ako sa iyo, Karoni, magkano po ba binayad sa inyo para tirahin niyo si Jose Clar? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Kasi nakakapagtaka lang yung mga biglaang pagtirada mo na ganyan. Ako nagtatanong magkano ibinayad sa'yo para mag-ingay ka ng ganyan at tirahin mo, personalin mo si Jose Clar Castro. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Paninindigan at yung kanyang mamaya, iiyak-iyak lang to. prinsipyo, natakpan, natabunan. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon. Anong nangyari at sa magkanong dahilan. Ako, nagtatanong din ako. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan po kayo, tinitira at pinay-personal nyo si Jose Clar Castro. O ano pong dahilan, magkano po ba ang dahilan kung bakit tinitira nyo si Jose Clar Castro? Kasi nakakapagtaka mga kababayan. Ngayon niya lang inuupak-upakan ng ganyan si Jose Clar Castro pagkatapos umano ni Sara Duterte kahapon. Diba pagkatapos magbato ng hindi magandang salita ni Sara Duterte kay Jose Clar Castro, biglang sinunda ng mga ito. Ako nagtatanong, magkano po ba yung pag-upak ninyo kay Jose Clar? Nagtatanong lang naman. Kasi baka mamaya maganda-ganda yung presyo kaya maganda yung kanta nyo. Diba mga kababayan?
So ngayon, ituloy pa natin yan, yung usapin na yan. Dahil yung mga pagbato ni na Sara Duterte ng putik kay Yusek Lar Castro, mga kababayan, at yung mga pagbato nito ng putik, yan po ay sinagot na ni Yusek Lar Castro. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, mga ito kahit hindi naman sagutin yan ni Yusek Lar Castro, mapunteriya lang talaga ni Yusek Lar Castro itong si Sara Duterte dahil si Sara ang bumato ng putik kahapon kay Yusek Lar Castro, mga kababayan. Okay na yon, 'di ba? At least nasagot ni Yusek Lar Castro yung mga sinasabi ni Sara. Anyway, ito i-play po natin. Yan. Po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Nananatili siyang bulag dahil Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, pag binoto niyo si Sara Duterte at naging presidente yan, magigising na lang talaga kayo balang araw na baka wala ng gobyerno. Baka ang Pilipinas lubog na. Ano po, dahil nga kita niyo naman kung gaano katamad etong ating Vice President at kung gaano ka-incompetent, mga kababayan. Di po ba? Talagang tamad, parang walang silbi, mga ganon. Kasi pagkakatapos umupak sa gobyerno ni PBBM, biglang pupunta ng ibang bansa at magpapasarap buhay. Pagsawa na, babalik ulit ng Pilipinas para bisitin si PBBM. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. malamang ay hindi niya pinanunood. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Mas nakakahiya po yan. Ouch! Ito. Isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Ah! Aray! Good afternoon, Yusek. Kagabi po, ibiniro ni Ms. Sharon Cuneta, ang Pangulo, na tila nagkamali siya sa pagpili ng kanyang running mate ng tumakbo. What did the President have to say about that? Sa tingin nga ba ng Pangulo yung nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yung opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. So, opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta, at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Wala ho siyang binanggit na anuman, pag-agree or pag-disagree doon sa statement na yun. Wala po. Nagandahan lamang po siya sa awiting but bituing, walang ningning. Salamat. Kaya ako, mga kababayan, ako personally, sinasabi ko sa inyo, nagsisisi talaga ako. Dapat talaga, di ko na ibinoto yan. Diba? Kung pwede lang sana nating ibalik ang nagdaang kahapon, di sana hindi na natin ikinampanya at ibinoto yan. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, may we ask for the palace reaction on the alleged text messages between the President and former Undersecretary Adrian Bersamin indicating that the President has not Ay, mamaya pag-uusapan natin yan. Maganda yan. Kasi parang hearsay lang talaga. Hearsay. knowledge on the alleged kickbacks received by high-ranking officials sa flood control project. Nasaan ba yun? Alam ko meron ako dito eh. Ito. Sabi nga dito, Tinyo, aminadong hearsay lang ang Press Bongbong Marcos Bersamin messages. Ayan oh. Mamaya, pakita ko sa inyo. Projects. Actually, ang House of Representatives ay ginawa na po nila ang kanilang mandato sumunod sa proseso at natapos po ang usapin na sinasabing wala pong anumang basihan. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay ating pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Tama. One follow-up lang, ma'am. Some congressmen po are urging the Blue Ribbon Committee in the Senate to investigate the said allegation. And even si Congressman Levisti po, sabi niya, he has more evidences to prove that the President was aware of the kickbacks. Your comment po. Opinyon nila yon. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA. Yusek, mga appointees po ng Pangulo, itong pinangalanan si Undersecretary Adrian Bersamin na apo sa pamangkin din ng dating Executive Secretary. Doesn't the President see it fit na sabihan po itong mga dati niya appointee na magsalita at sila mismo ang magpasinungaling sa mga akusasyong ito? Hindi natin po mapipilit kung sino man ang gusto magsalita at ayaw magsalita. Basta po ang Pangulo, isinususog niya po ang accountability at transparency. Tama. Follow-up question mula kay Chona Yu. Yusek and the palace categorically deny that there is no such communication na palitan ng communication between the President and Yusek Bersamin. Nakita niyo na po ba yung communication? Sinasabi niya pong na
Nandito na yung pera. And then Nakita niyo na po ba? Replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na. So, wala pa rin po kami nakita. So, Tama, is tama. that a Kasi kahit tayo mga kababayan, wala pa tayong nakikita eh. Alam nyo kasi mahirap dito kay Libiste. Kasi siya yung sinasabi na pinagmulan daw nung ganoong balita, usapin. Mga kababayan, and then siya din ang itinuturo nitong si Tinio at saka nitong si Erice. So ngayon, ang point kasi natin dito, unang-una, di ba gumulong yung impeachment ni PBBM dyan sa Kamara? O bakit hindi inilabas? Ginawang ebidensya, dagdag ebidensya para nang sa ganon o nagtagumpay sila sa kanilang plano. Eh problema mga kababayan, wala naman silang inilabas na ganong klase ng ebidensya at kung kailan tapos na yung impeachment, saka sila nag-iingay na may ganyan pala. Eh alam niyo naman mga kababayan, kapag galing kay Libiste yung mga bali-balitang ganyan, mahirap po paniwalaan yan. Di po ba? Lalo na at kita nyo naman kung ano yung ginawa niya doon sa Cabral Files bago siya nag-ingay ng nag-ingay. Eh, hindi niya inilabas ng ilang buwan and then nung nawala si Cabral saka po siya nag-ingay ng nag-ingay. At kaya pala hindi niya mailabas-labas kasi naando doon yung pangalan ng nanay niya. Di po ba? So ngayon para sa akin kasi mga kababayan, mahirap paniwalaan pagka si Libiste na nagsasalita. Or di kaya naman pagka siya ang source. challenge to those who are claiming that there are such communications to show them? Paano po natin mabibigyan ng katamang katano ang kasagutan, matalinong kasagutan kung wala naman po pa tayo nakikita? Tama! Follow-up question mo Kahit kay ako, Evelyn Quiroz. kahit ako mga kababayan, kahit ako pag hindi ko nakikita, mahirap sagutin yan. Di po ba? Kahit ako kung hindi ko nakikita, mahirap sagutin. Yusek. Bali, hindi po magpapaimbestiga wala pong magiging aksyon ang Pangulo kasi po napakabigat po ng akusasyon na ito. Wala po ba siyang gagawing pag-iimbestiga or wala pong hakbang na gagawin? Even before, wala pa po itong issue na ito. Ang sinabi po ng Pangulo, moving forward po ang administrasyon para po sa usaping pang-ekonomiya. Ah, At kung ano man po ang dapat namin imbestigahan, yan po ay ibinibigay na po sa kamay ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Ang follow-up lang po, Yusek. So may balita rin po na may affidavit na ginawa si Yusek Bersamin. Handa po ba ang palasyo na sagutin ito sa takdang panahon? Hindi po tayo makakapagbigay muli ng anumang categorical na answer dyan hanggat wala pa po tayo nakikitang anuman. tama! Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Ma'am, the Social Weather Station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% of respondents were satisfied with VP Sara's performance, while the President has only 40. A survey done 24 Yan. to 30 November 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang Vice Presidente? Ouch! Oh, maganda yung tanong mga kababayan. O kayo, naniniwala ba kayo doon sa resulta ng survey? Na lagi, kahit laging wala ang Vice Presidente, eh mataas pa rin yung survey niya mga kababayan. Kayo, naniniwala ba kayo doon? Alam niyo, sa totoo lang, yung maniniwala doon, utu-utu lang di ba? Kahit ako mga kababayan, mahirap paniwalaan yon. Ang taas-taas mo sa survey pero hindi ka nagtatrabaho. Ano yun? Sabi niyan na laging wala ang Vice Presidente. So, kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay Tama. hindi po maaari pa sinungalingan ni naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino At saka take note mga kababayan eto tandaan nyo. Kayo na laging nanonood sa amin, sa mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno at nakikita ninyo mga kababayan kung ano yung mga nagagawa ng ating presidente, ng kanyang gobyerno, pagka nasa sa mismong actual kayo, tapos may makikipag-ano sa inyo, may makikipag-gigilan sa inyo, kayang-kaya niyong soplakin. Kayang-kaya ninyo mga kababayan, itama yung mali nilang paniniwala at yan ay maraming beses na po nangyayari sa inyong lingkod mga kababayan, sa amin. 'Di ba? Maraming beses na kami nakaka-encounter ng DD shit sa field at maraming beses na kami na napapalaban ng gigilan sa ganyan. Pero pag tinanong nyo sila kung si Duterte ba ay may natapos or may sinimulan at natapos na mga tulay o mga proyekto na tatatak sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin na masasabing Duterte legacy, wala silang maisagot. 'Di ba? Pag tinanong nyo kung may natapos na infrastructure project na tatatak sa isipan ng publiko at masasabing legacy ni Duterte, wala silang maisagot. Di ba mga kababayan?
Kaya nga sa totoo lang, lagi kong sinasabi ito sa inyo at alam kong alam nyo naman na at napapakinggan nyo lagi ito na hayaan nating ang mga nagawa ni PBBM yung mag-ingay para sa kanya. At nakikita nyo naman, mga kababayan, kung ano po talaga yung mga nagagawa ng presidente. Anyway, tuloy pa natin. Sino ang hindi? Last na lang po. Ma'am, yung Ramadan will be starting February 18. Maglalabas po ba ng declaration ng Palace na isang holiday ito? I-update ko po kayo kapag ka po nasa atin na po ang anumang order or announcement. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Magtatanong lang po kami kung ano po yung na-discuss during po dun sa meeting ni President Marcos sa regional council meeting po dun sa Region 9 po. Opo, napag-usapan nila, nag-focus po sila sa mga proyekto. Nandito po ang sasabing Zamboanga Fish Port Complex na maaaring matapos na ngayong taon. Napag-usapan din po ang malapit pong matapos. In 2 years matatapos po ang Sindangan Bayog Lakewood Road, Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project, Daang Maharlika Improvement, Western Nautical Highway Network Improvement, and coastal roads along Rock Dive-In, Crystal, Azul Mar, Love, Pangpang, and Sola Beaches. At, ang nais po ng Pangulo at inutos po niya, lalong-lalo na po sa DepEd na i-prioritize po ang mga education and skills training, pati po ang pagtapos ng mga proyekto na siyang magpapaangat sa buhay ng Pilipino, makakapag-improve sa education at magkaroon po ng modernisadong agri-fisheries development. Tama. Follow-up lang po, ma'am. Doon po sa mga projects na yun, wala pong binigay si President Marcos na gusto niyang matapos before mag-SONA siya sa July po. Ang nais po na malamang po itong hindi po natin na malalaman kung ito matatapos before the SONA, pero yung pong binanggit ko po kanina na Zamboanga Fishport Complex ay matatapos po ngayong taon. Thank you po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon nagsimula na po yung public consultation ng Kamara sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ano po yung reaksyon ng Malacanang? May recommendation po ba ang palasyo para maging inclusive po ang public consultation? Nung nabanggit po ito Ay, Pebby Suzuki, mega love shoutout mismo ni Senator Riza Hontiveros sa LEDAC at nalaman po niya na nagko-conduct na po ng public consultation, ay natuwa po ang Pangulo dahil ang nais po ng Pangulo ay maisabatas po ang nasabing bill, Anti-Political Dynasty Bill, dahil yan din po ang nais ng ating mga kababayan. Ma'am, follow-up. Sakali pong hingin na maging urgent bill, sisertipikahan po ba ito ng Pangulo? Kapag ka po naibigay na po yung version ng dalawang kongreso, para po malaman kung dapat po ba itong i-certify as urgent, depende po iyan sa provision, makakaasa po kayo dyan. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Julie Baiza, 1PH. Hi, Yusek. Good afternoon po. Si Vice President Sara Duterte, naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget na alam daw ng Pangulo na galing sa bill na may mga blank pages at meron daw pong insertions. May sagot po ba ang pala? Ito. Tingnan niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Sinabi din po niya, Yusek, na impeachable offense din daw po yung pag hindi ng isang opisyal kapag natatanong ng competency at kapag may nagsasabi daw na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Sa Paul. Sa Sunod na Paul. tanong mula kay Tristan Nadala, Newswatch Plus. Sa Paul. Sa Paul si Fentanyl Boy. Di ba mga kababayan? Sa Paul. Yusek, same po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently... Ito, Mark Libiste. Leandro Libiste. Ganito yung gawin mo para mapatunayan na totoo yung sinasabi mo. Dapat gayahin mo yung style ni Yusek Ler Castro. Kita nyo, sa ginagawa ni Yusek Ler Castro, may matututunan itong si Leandro Libiste kung isa sa puso niya lamang yung mga ginagawa niya at kung nagsasabi talaga siya ng katotohanan. Kasi pag kasinungalingan yan, wala kang resibo eh. Tingnan nyo si Yusek Ler. Eto, panoorin nyo. Express concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yon because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon.
nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Ano? Hindi kasi, alam mo, Yusek, kaya bulag si Vice President ngayon kasi, alam mo naman, masarap dun sa bansang dahig. Tapos syempre, pagka ikaw ay puro travel yung ginagawa mo, talagang mabubulag ka na lang ng mga excitement eh. Di mo na maiisip na magtrabaho o gumawa ng maganda para sa bayan mo. Lalo na kung ikaw ay pro-China, bulag na bulag ka talaga na ipagtanggol yung ibang bansa at siraan yung bansa mo. Ganyan si Vice President. Di ba baka bulag pa sa budget? Di ba mga kababayan? Or baka bulag na bulag pa at hindi nakakakita kasi nakatapal pa yung 125 million pesos at iniisip pa kung paano uubusin sa mga travel. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Ouch! Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Tamad kasi. Another question. Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa, kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Eto mga kababayan totoo yung sinasabi dito ni Yusek Ler. Kasi dapat pagdating ng 2028 mag-isip kayo ng maraming beses. Especially yung mga didisit dyan na may mga anak na iniisip yung kinabukasan ng mga anak nyo. Isipin nyo mabuti pagka si Sara Duterte nanalong presidente, baka wala nang maging Pilipinas. Baka magulat na lang tayo isang araw paggising nyo, probinsya na kayo ng China. Diba mga kababayan? Baka magulat na lang tayo isang araw, Mandarin na yung ating salita at hindi na Pilipino. Di po ba? Kaya nga, pag-isipan nyo na maraming beses kung dapat bang suportahan etong vice-presidente na tamad at puppet ng ibang bansa. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulong Duterte, na maaari tayo or gawin tayong probinsya ng isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol to sa nakakahiya po. Okay. Unang-una po, ang pagsasalita or Congressman Leandro Libiste, sana makakuha ka ng aral dito. Sabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news. Yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa most probably ng kanyang kaalyado. Tsaka mga kababayan, take note, ang source niya doon, bukod kay Bobby Tiglao, ang search po, ang nila doon, source nila doon ay walang iba kung hindi yung kalbong vlogger na may double ganger daw na nagpa-interview si Jessica Soho. Diba yun ang source nila? Yung kalbong vlogger na may paiyak-iyak pa dahil delikado daw ang kanyang buhay. Na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos
na napasinungalingan na. At yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang Ouch! magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. Nako At po! gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay nanis. At nandiyan pa po ang kanyang mukha kung saan ipinakita dito. Oh. Isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Oh, ayan oh. Eto, Congressman Leandro Libiste, dapat pag mag-aakusa ka, ganito. Diba, may resibo agad. Ipinapakita agad sa publiko. Hindi na yung papatagalin pa ulit dahil nga baka inaayos pa or di kaya naman iniimbento pa, mga kababayan. Dapat pagka nagbibitaw ng salita, may ganyan agad para sa pool agad. Diba, mga kababayan? Alam niyo yung pagkakamali dito nung anak ng karton at saka ni Sara Duterte, wala, inatake nila ng inatake si Yusek Claire. Hindi nila alam na palaban ito, mga kababayan. Hindi nila alam na bukod sa lawyer po ito, abogado, hindi rin nila alam, mga kababayan, na nagbablog din etong si Yusek Claire. Talagang palaban po yan. Hindi po niyan iniinda, mga kababayan, yung mga kung ano-anong pinagsasabi ni Sara na walang substance. So ngayon, since hinumal o ginalit ni Sara Duterte si Yusek Claire, o didurog siya dito. Diba? Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Aray! Kata natin dito, mga kababayan. Pihado, yung mga DDSet, mag-iiyakan na naman yan. Yung mga anak ng karton, pihado, mag-iiyakan na naman yan. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, yung sinabi ni Sara Duterte, too personal po talaga yon. Sobrang personal yung sinabi niya. Ganon din yung sinabi ng isang anak ng karton na hindi natin alam kung nabayaran ba yon o ano. Diba? Dito, sapul talaga si Sara Duterte. Diba, mga kababayan? Ginawang laruan ni Yusek Claire Castro si Sara Duterte with matching evidence pa. Tsaka resibo. Kaya nga, eto, expected na natin, mga kababayan, na yung mga DDSet, syempre, mag-iiyakan yan. Ipagtatanggol nila yung pulpul nilang Vice President. Diba, yung tamad nila na Vice President na nangangarap maging presidente pero hindi naman kayang gampanan yung trabaho bilang Vice President. So ngayon, mga kababayan, kung mapapansin nyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, the best at perfect match na nailagay si Yusek Claire Castro bilang spokesperson ng Malacanang. Kasi kayang tapusin agad sa isang iglap yung mga fake news peddler. At eto na, diba? With matching resibo pa.